Nasa labas nga ako at bumibili nga ako ng yelo nung naka-receive nga ako ng message sa page nga namin na magpapadeliver nga siya ng pagkain nga namin. Repeat order na nga to. Kung ano nga yung binili nga niya before, ganun din nga yung binili nga niya nung time na to. Sakto nga pagdating nga ni Gerald na pick up na nga ng rider yung pagkain nga na dadalhin nga. Dito lang nga din to i-deliver sa may bayanan. Habang naglalagay nga ako ng mayo sa burger, wala na nga tumutulo kaya nag-refill na nga ako sa mga lagayan. Pati na rin nga yung mga mantika, toyo at saka ketchup, nag-refill na din ako. Dumating na rin nga yung spices na binili ko nga sa online. Ito nga, ginagamit ko naman to sa may basmati rice kapag ka nagluluto nga ako. Wala nga ganito sa Asad Mini Mart na binibilhan ko nga sa Malate, kaya hindi ko nga siya naisabay nung bumili nga ako. Kapag ka bumibili nga ako dun sa store na binibilhan ko nga, sinusulit ko na nga yung pagbili kasi namamahalan din talaga ako sa shipping fee. Bukod pa nga daw, napakahirap talagang magpabook ng rider papunta nga dun sa Manila. Then dadalhin nga dito sa may Muntinlupa. Minsan nga nakaka 100 pesos nga ako nalagay ng tip para nga may mag-pick up nga. Bukod pa nga doon yung pinaka-shipping fee niya. Then naabutin ka pa nga ng kamalasan kapag kailangan mo na yung item tapos hindi pa dumarating on time yung rider. Kaya kapag bumibili nga ako doon, talagang advance ako bumili. Hindi yung kung kailan kailangan ko na saka pa lang ako bibili. Kasi dati nung nagpaparis nga kami, na experience ko na talaga yan. Yung beef namin sa Caloocan nga namin binibili din yun. Inaabot talaga siya ng buong isang araw bago nga na i-deliver nga sa amin. Kaya ang nangyari, hindi rin kami nakapagtinda nung time na yun. Then pagdating pa nga nung beef nga sa amin, hindi na rin siya kagandahan. Last month nga, meron nga kumain dito na magkakaibigan. That time nga, naghahanap nga sila ng ng matitirahan, parang room for rent. Akala nga nila dito nga sa taas yun. Nagtatawanan nga silang magkakaibigan kasi nga imbis na room yung hinahanap nga nila, napakain nga sila dito sa amin. Ngayon nga, bumalik nga ulit sila para kumain nga ulit ng whole chicken. Tinanong ko nga sila kung nakuha nila yung room dyan nga sa baba na nakapaskil. Ang sabi nga nung isa, hindi nga daw. Na-curious lang din talaga ako kung nakakuha nga sila ng bahay nga dito na malapit nga sa pinupwestuhan nga namin. So yun nga, minsan talaga may pagkamarites din ako. Charot. Nagisa nga ako ng ampalaya para nga sa hapunan nga namin ni Gerald. Nilagyan ko lang siya ng toyo. Pati na din nga taba ng baka. Pagkatapos nga naming maghapunan, pinalagyan ko nga ulit ng uling yung ihawan nga namin kasi meron nga umorder ulit ng whole chicken. Naalala ko nga tong customer na to. Ito nga yung nabudol kami nung rider. Itong customer ko nga na to, solid din nga to kasi nga suking-suki din nga to kasi nung nagtinda nga kami ng ng biryani sa platter nung bagong taon at saka Pasko, isa rin nga sila sa mga bumili. Then minsan nga yung asawa niya nagpi-pick up din nga din dito. So yun nga, shout out sa iyo Bejo, Celine Balye Iko. Pati na rin nga sa asawa mo, maraming salamat. Pauwi na din nga sana si Gerald, may mga pahabol pa nga kaming customer kaya hindi na nga muna siya umuwi. Sabi ko nga sa kanya, kaya ko na din nga to at pwede na nga siyang umuwi. Yun nga lang, hindi rin naman siya nakinig sa akin, talagang tinulungan na nga muna niya ako bago nga siya umuwi. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!